Nilusob ng mahigit 2,000 kapulisan ang Kingdom of Jesus Christ sa Buhangin District, Davao City kung saan di umano pinaghihinalaan ng kapulisan na tinatago si Pastor Kibuloy. Base sa ulat, ilang mga miyembro ng KOJC ang kinailangan dalhin sa ospital dahil sa naapektuhan ang kanilang kalusugan sa ginagawa ng PNP. At sa kasamaang palad pa nga ay di umano'y may namatay sa gitna ng paglusob ng alagad ng batas. Ayon din sa ulat na isang namatay na miyembro ng PNP. Naglabas naman ng statement si former President Rodrigo Duterte kaugnay sa ginawang pang-aabuso ng mga otoridad sa KOJC. Ayon sa statement ni former President Rodrigo Duterte, "Our country has never been in a more tragic state as it is today. Rights have been trampled upon on our laws derided." Early today, elements of the Philippine National Police Regional Office, led by General Nicolas Torre III, forced their way into the Kingdom of Jesus Christ compound, which resulted to a violent confrontation and the unfortunate death of the KOJC member and the requirement of immediate medical attention of many others. We sympathize with the members of the KOJC for having become victims of political harassment, persecution, violence, and abuse of authority. This certainly puts a dark stain on the hands of those involved in today's incident, led by no less than the top police official of the region. We call on the remaining decent and patriotic members of our government not to allow themselves to be used and to be abused and violent in enforcing illegal orders. We call on all Filipinos regardless of political persuasion to offer prayers for peace and justice and to spare our people of the unwarranted tension brought about by the reign of fear and terror by people who sworn to uphold the law and protect the citizens of this country. Again, let us ask the administration how it can guarantee the preservation of the constitutional rights of our fellow Filipinos when even the most fundamental of these rights are being blatantly violated. Ayon naman kay Attorney Harry Roque, dapat na din umanong dumulog sa korte dahil anya wala umano sa probisyon ang ginagawa ng PNP na okupahin ang isang lugar dahil lamang sa pinaghihinalaan nilang nandoon nagtatago ang kanilang hinahanap para lamang ma-serve ang warrant of arrest. Para kay Attorney Harry Roque, unlawful invasion of property rights umano ito. Bukod din sa uniform policemen ay may namataan din na kabilang sa lumusob sa KOJC ay ang may uniform na suot nito ay may patches na American flag, kaya naman mas lalo naging questionable ang ginagawa ng mga otoridad. To Sylvia Simanes, ang address dito sir, Pasig City, Metro Manila sir. Itong kay Sylvia Minate, Simanes po. Oo. Oo. At kahit saan namin pwede yan, kahit na yan ay Pasig. And elsewhere, basahin mo, attorney. Sir. Sandali muna, ma'am. Sige. Nag-uusap kami rito ng maayos. Sige lang po. Yes, ma'am. Sir, kasi ito, kasi ito enclosed building. Attorney. So yung address sana, sir. Ito, attorney. Yes, sir. Hindi ito ang lugar para tayo magdebate. Yes, sir. Kung may reklamo ka, maghahain ka na lang ng reklamo. Pero ngayon, papasok kami sa ayon sa gusto mo. Okay? Ipaalam ko lang ito sana. Sige, ano gusto sabihin? Sir, ganito po. May certification po ang NBI, sir. Immaterial yan, attorney. Na-serve na daw yung alias warrant of arrest. Na-serve na daw. Immaterial yan. Akin na yung papel ko. Ito. Bibigyan namin kayo. Si Sylvia Simanes na ito, sir. Mag-usap kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa ayon sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok, whether we like it or not, even if ipagkita namin tong certification ng NBI. Attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, sir. Magreklamo ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto nyo mag-debate, dalhin nyo sa korte ito. Sir, okay? Kasi may certification na nag-serve na po yung warrant of arrest. So ang ibig mong sabihin, maski may certification ng NBI, sige, sabihin natin, papasok pa rin kami. Kahit na may certification ng kahit sino,
dahil ako'y naniniwala, valido ang warrant na ito. Sir, may address kasi Pasig City, sir eh. And elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere po yung tao, hindi po yung Sabihin mo sa judge na pagka-reklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5 papasok kami. So, ano nangyari dyan sa pagpasok niya? Papasok kami. Basta papasok kami. So, mas sinabihan kita, sir, na may certification na. Yes. Tapos, ang warranty po si ano po, si Sylvia Simanes lang po. Ayan, papasok ka. Sylvia Simanes lang. Member nyo? Sir, wala po si Sylvia kasi dito eh. Sir. Nakikita po ba ninyo that Davao right now, in behalf of KOGC sacrifices, parang sila ang nakasangkalan sa ngayon na isakripisyo, is going towards a police state, quote-unquote, control, limited but perpetrated targets against the Duterte and other political opponents na mga Marcos at Romualdez, at nagagamit ang police to perpetrate, specifically ang PNP, with the likes of General Torre na willing to violate the law and become above the law, at akala niya walang day of reckoning, sabi mo nga, na mangyayari sa kanila. Are you not worried that Davao right now is a laboratory of a worse type martial law, pero hindi dinideklara, subalit ginagawa at nilalapastangan na ang mamamayan ng Davao, hindi lang ang KOGC, pati mga officials sa Davao? Senator Bato. I'm very much worried, kay Eric, no? Dahil everywhere you go, ma-actual man dito sa downtown o dito sa lugar ng Davao, at lalo-lalo na sa social media, mamarinig mo yung mga hinaing ng mga Davaoenyo, yung kanilang reklamo. Ay napakasakit pakinggan yung kanilang mga reklamo. Para bang tila ba lumalabas na kaming mga leaders dito sa Davao ay gano'n na lang kainutil, hindi mo lang namin marespondihan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan, dahil nga meron tayong mga ahensya ng gobyerno na willing to violate the law just for whatever reasons. Kaya ako nasasaktan talaga. Nasasaktan ako. For a very long time, for the longest time, yung syudad ng Davao ay napaka-peaceful, at lahat ng tao dito ay pro-government. Pero ngayon tila nakikita ko dandahan na yung nagsishift yung sentimento ng tao. Baka mamaya, alam natin, itong Davao City was the laboratory of the Sparrow unit ng CPP-NP. Hindi dito nagsimula. Sila si Quintanar, sila Hobson. Dito nagsimula laboratory nila itong Davao City sa Sparrow unit ng NPA. So ako'y nagtakot baka itong mga tao na ito, yung galit ng tao ay magamit ng kabila, ma-exploit ng kabila para naman magkaroon naman ng gulo dito sa Davao. Remember, kay Rick, if you can recall, second lieutenant pa ako pag-graduate ko ng PMA, pagdating ko dito sa Davao. Yun na, wala na ko ibang kinabisihan, kundi puro CPP, NPA na operation lang hanggang sa nag-retire ako. Kaya ayaw kong maulit yung mga bagay ngayon. So sana naman itong mga bagong pulis ngayon, they should listen to my experience, na napakahirap po yung kalaban mo, yung the people who you have sworn to serve and protect, sila mismo ang magbibitray sa iyo dahil galit sila sa iyo. Ay, napakahirap kay Eric. Yung kinikwento ko sa inyo noon na dyan sa Mandog, naglalakad kami. May mga salubong kami sibilyan. Tanungin namin, Nay, na may NPA diya sa unahan? Wala sir, wala NPA diya, wala NPA. Paglakad mo, mga ilang steps wala, pagdating mo sa unahan, inambos ka na. So, ibig sabihin talaga, wala sa gobyerno simpatiya ng mga tao na yon, at ayaw kong bumalik yon kay Rick, dahil napakahirap na sitwasyon yon, lalo na yung anak ko ngayon, police din. Makatikim siya na ganun klaseng buhay, napakahirap. Kaya sana makinig sila nga kung sino may yung from General Torre down to the lowest patrolman. Makinig naman sana kayo sa akin. I am sharing my experience na sana huwag na natin bumalik ang Davao sa kanyang dark days ng Davao City, na hindi ka makalabas, na hindi ka naka-open hammer yung 45 mo, at
ready kang makipagputukan kapag hindi mo alam, ang daming kalaban nun na nandiyan lang sa palibot mo. So sana huwag na tayo bumalik sa ganung sitwasyon, kaya ayusin natin ang trabaho natin.